Uy, kumusta kayo? Alam nyo, naisip nyo na ba kung gaano kasarap magkaroon ng sariwang itlog tuwing umaga? Yung galing mismo dyan sa bakuran nyo? O di kaya, paano kung yung hobby mo, pwede mo palang pagkakitaan habang nasa bahay ka lang? Well, iyan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Sisirin natin ang mundo ng pag-aalaga ng manok dito sa Pilipinas, isang gawain na sobrang nagiging popular ngayon, hindi lang bilang hobby, kundi bilang negosyo na rin. So okay, unang-una nating tanong, bakit nga ba anong marong sa pag-aalaga ng manok? At parang ang dami-daming Pinoy na naeengganyo ngayon. Tara, alamin natin. Kaya kung ikaw yung tipo na nag-iisip, subukan ko kaya to, o baka naman nagsisimula ka na, aba, para sa'yo tong pag-uusap na to. At hindi ka nag-iisa, promise. Grabe ang pagsikat nitong mga nakaraang taon, no? Ang galing kasi nagsimula lang sa simpleng gusto na magkaroon ng sariwang pagkain sa mesa, yung alam mong malinis, tapos ngayon, para sa marami, naging extra income na o di kaya'y full-blown na kabuhayan. Okay, game na! Let's dive in! Unang-unang napakahalagang step, anong klaseng manok ba ang aalagaan mo? Kasi hindi yan basta-basta. Kailangan piliin mo yung tama para sa'yo. Okay, para sa mga nagsisimula pa lang, may isang magic word na kailangan niyong tandaan. Dual purpose. Anong ibig sabihin yan? Simple lang. Ito yung manok na hindi lang pang itlog, kundi pang karne na rin. 2-in-1, di ba? Sulit na sulit. At para may concrete example tayo, meet the light Sussex. Ang ganda no? Ito yung perfectong example ng isang dual-purpose breed. At take note, heritage breed yan. Ibig sabihin, lahi na yan na subok na talaga ng panahon. Hindi lang siya pang porma, maaasahan mo talaga. So, bakit nga ba siya ideal para sa mga baguhan? Well, una, mababait sila, kalmado lang, kaya safe kahit may mga bata. Pangalawa, ang galing mangitlog, consistent. Pangatlo, okay din sila for meat. At ito, pinakaimportante, matibay sila sa klima natin dito sa Pilipinas at hindi sila yung tipo na sobrang silan alagaan. In short, perfect talaga for beginners. Pero teka muna, bago ka tumakbo at bumili ng sisiw, may super important tip dito galing mismo sa Department of Agriculture. Kailangan siguraduhin mo na healthy yung sisiw na bibilhin mo. Parang sa lahat ng bagay, di ba? Yung magandang simula, yun na yung kalahati ng laban. Kaya tingnan mo maigi, dapat active sila, malinis tingnan at walang signs na may sakit. Okay, so, let's say nakapili ka na ng manok mo. Anong susunod? Siyempre, kailangan nila ng bahay. Yung hindi lang basta kulungan, kundi isang tahanan na safe at komportable para sa kanila. At dito pumapasok yung challenge, lalo na dito sa Pilipinas. Alam naman natin, di ba, ang klima natin sobrang init, maalinsangan, tapos biglang uulan ng malakas. So paano mo gagawing tuyo at komportable yung kulungan sa ganyang panahon? Yan ang malaking tanong. Well, may solusyon dyan at ang tawag ay deep litter method. Pakinggan nyo to ha, ang ganda nito. Imbes na araw-araw kang maglilinis ng dumi, ang gagawin mo lang, magpapatong ka lang ng magpapatong ng tuyong material tulad ng ipa. Yun na yung mag-a-absorb ng basa at ng amoy. So anong resulta? Less trabaho para sa'yo at hindi mabaho yung kulungan. Galing, di ba? Siyempre, bukod sa structure mismo ng kulungan, kailangan din natin ng mga furniture sa loob. Ito yung mga basic. Una, yung pakainan. Dapat matibay para hindi nila natatapon yung feeds. Pangalawa, yung painuman. Dapat laging may malinis na tubig. At pangatlo, siyempre, mga perch o dapuan. Diyan sila matutulog sa gabi para komportable sila. Okay, so may bahay na sila. Ang sunod na tanong, ano naman ang pagkain nila? Kasi para maging healthy at masigla yung mga alaga natin at para magbigay sila ng maraming itlog, nasa tamang nutrisyon yan. So usapang pagkain namang tayo. At ito, pakinggan nyo, sobrang cool na tip, galing na naman to sa Department of Agriculture. Alam nyo ba na pwede tayong gumawa ng sarili nating organic feeds? Tingnan nyo tong formula na to. Mga ingredients na madali lang hanapin, di ba? Darak, isda. So hindi lang to basta tipid haka. Sigurado ka pa na yung pinapakain mo ay masustansya at walang kung ano-anong chemical. Siyempre, sa lahat ng to, ang pinakaimportante talaga ay yung kalusugan ng mga manok natin. Yan yung number 1 priority. Kaya ngayon, pag-usapan natin kung paano natin sila mapapanatiling malusog at malayo sa sakit. Di ba may kasabihan tayo, prevention is better than cure? Nako, sobrang totoo niyan sa pagmamanukan. At yung prevention, yan mismo yung mga natag-usapan na natin kanina.
Malinis na kulungan, magandang ventilasyon, tamang pagkain, malinis na tubig. Yan ang frontline defense nyo. Pero syempre, kahit anong ingat natin, kailangan pa rin nating maging handa. May mga sakit talaga na pwedeng tumama. Tingnan nyo itong mga to. Ito yung mga common. Halimbawa, pag nakita mong nagtatae yung manok mo, baka coccidiosis na yan. O pag namaga yung mata, baka foul cholera. Hindi para takutin kayo pero para alam nyo yung mga babantayan. Ang pinaka-importante, pag may nakita kang kakaiba, alam mo na, kailangan ng kumonsulta sa vet. Okay, so na-cover na natin yung pag-aalaga. Ngayon, punta naman tayo sa exciting part para sa marami, yung kita. Kasi bukod sa may pang-ulam at pang-almusal na kayo, pwedeng-pwede rin itong maging negosyo. So magkano ba ang puhunan? Kung babalikan natin yung example nating light Sussex, yung 1-day-old chick, ang starting price niyan ay nasa 200 pesos. Yan ang simula. At dito natin makikita kung paano lumalago yung investment nyo. Tingnan nyo tong sample price list. Habang lumalaki yung manok, tumataas din yung presyo niya. Isipin mo, yung 200 pesos mo na sisiw pagkatapos ng 5 buwan, yung isang pares, pwede mo nang maibenta ng 3,600 pesos. Wow, di ba? Ang laki ng tinaas ng value. Kaya ayan, mula sa pagpili ng manok, sa paggawa ng bahay nila, tamang pagkain, at hanggang sa usapang negosyo, nakita natin yung buong picture. Ang pag-aalaga ng manok sa likod bahay, hindi lang siya basta hobby, diba? Isa siyang opportunity para magkaroon ng sustainable na pagkain at, syempre, extra income. So, ang huling tanong na lang para sa iyo ay, kailan mo sisimulan yung sarili mong kawan?